back po ulit sa aming channel mga ka-traveler. So this time nakita nyo naman sa thumbnail, and yes, magkakaroon tayo ng konting commentaries at bibigyan ko kayo ng mga ilang tips na na-research ko sa internet on how to take care of the battery of your gadgets. So these days mga ka-travelers, nakita naman natin ang ating mga gadgets. Most specifically, ang tinutukoy ko rito is yung ating mga phones. Hindi kagaya ng mga early 2000s, ang mga phones natin is, yes, rechargeable sila, pero natatanggal sila sa pinaka main unit. Pero ngayon kasi, nakikita naman natin mga model ng iPhone, even yung mga Android phones like Samsung, or yung mga ibang competitors pa neto, yung mga phones nila is nandun na mismo sa loob ng phone. At hindi mo na siya matatanggal mga ka-travelers. Not unless puwersahin mo tong tanggalin, or kaya naman halimbawa gusto nyo ipaayos sa technician to, syempre tatanggalin nila to with the consequence na hindi na original yung ipapalit na ito. Maaring grade A na lang, lalong-lalo na kapag ang phone niyo is iPhone. Medyo maselan ng iPhone kasi nadidetect niya kung yung pinalit mong battery dito is original or grade A na lang. Now, hindi natin pag-uusapan dito yung types of batteries, ano po, dahil alam naman natin napakaraming types ng batteries na naglabasan ngayon. Actually, if I'm not mistaken, mga 4 na klase yata. Pero ang pag-aaralan natin ngayon kasi is how to keep your phone battery healthy. So, ibig sabihin nito, paano natin mapapanatili na matagal ang magiging life cycle nito para matagal-tagal nyo pang magagamit ang inyong mga gadgets. Now, kadalasan ng mga battery na ginagamit sa mga phones ngayon is yung tinatawag nila na lithium-ion. So, yun yung tatalakayin natin ngayon kung paano natin pangangalagaan yung mga ganong klase ng battery. So, nakapag-research ako at ito, credit to the owner, which is coming from wikihow.com. So, na-research ko yung 10 basic tips on how to keep your phone battery healthy. Okay? So, may mga iba naman dito is self-explanatory. So, number 1, sabi niya dito is, don't wait until the battery is empty to recharge. So, ibig sabihin na ito mga ka-travelers, hindi mo na kailangan i-drain yung battery ng isang gadgets. Kasi meron siyang tinatawag na parang charging cycles. So, meron siyang example dito. Halimbawa, if your battery has a lifespan of 400 charging cycles, letting the battery drain for every day means your battery will only last 400 days. So, ibig sabihin nito, so mga ilang buwan mo lang magagamit ang phone mo kapag lagi mong dinidrain tapos china-charge uli. So, dapat bago ma-drain ang battery ng inyong phone, let's say for example, mga 10% na lang or 20%, kailangan i-charge nyo na. Number 2, sabi dito, avoid extreme temperatures. Well, obviously, hindi mo naman kailangan dapat itutok ang inyong mga gadgets directly sa sunlight or sa mga maiinit na lugar. Kasi nga, katulad dito, sabi niya, batteries are made to work best at room temperature. So, dapat sakto lang. Ang room temperature, if I'm not mistaken, is 27 degrees centigrade. So, sabi pa niya, your battery, especially when fully charged, will drain much faster in extreme temperatures. So, dapat talaga ilagay lang to sa room temperature. So, yung saktong hindi naman sobrang lamig, hindi rin naman sobrang init. Now, number 3, ito naman yung kabaliktaran nung number 1. Sabi dito, don't always charge your battery to 100%. So, yung kanina, as much as possible, wag mong i-drain yung battery ng inyong mga gadgets. Dito naman, sabi niya, wag mo namang masyadong i-charge yung battery mo to 100%. So, sabi niya rito, when you're always charging to 100%, the frequent high voltage can cause stress to the battery. Kumbaga parang lagi mo napupuwersa yung baterya or yung lifespan ng battery mo kapag laging naka 100% yan. So, mga tipong mga 90% or 95%, pwede mo na siyang tanggalin, or kahit nga 80 or 85%. Nice. Number 4, sabi dito, only use ultra-fast charging when necessary. So, ibig sabihin nito, gagamitin mo lang yung mga fast charging na mga power brick. Kung halimbawa, kailangan mo nang pumunta sa isang lugar at nagmamadali ka, as much as possible, doon mo lang pwedeng gamitin yung mga fast charging na mga power bricks. Kapag ka naman wala kang pupuntahan or wala kang importanteng gagawin, nasa bahay ka lang, so gamitin mong charger is yung mga slow charging unit na mga power bricks. Number 5, use your phone sparingly while it's charging. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi niya rito, to avoid parasitic load, don't play games or stream videos while charging your phone. So, guilty ako dito mga ka-travelers kasi may mga times
YouTube ako, nagne-Netflix habang sina-charge ko yung aking phone. So, bawal na bawal pala yon. So, hayaan nyo lang na mag-charge ang inyong phone. So, later ka na lang gumamit nito kung halimbawa enough na yung charge ng battery niya. So, sabi dito, parasitic load is what happens while a battery is being drained during charging. So, yun nga, no, mga ka-traveler. So, kung gusto nyo maglaro ng mga games, so, mamaya na lang kapag natapos na yung pag-charge ng inyong battery. Number 6, ito napakaganda na ito mga ka-travelers. Sabi niya rito, use power saving modes to increase time between charges. So, napakaganda na ito mga ka-travelers. Kung halimbawa nag-warn na ang inyong cellphone na malulobat na siya, so pwedeng-pwede nyo gamitin yung features ng inyong phone sa battery saving mode para at least kahit papano meron pang ample time ito before talagang ma-drain or malobat ang battery ng inyong cellphone. So check nyo yan sa inyong mga iPhone at Android phones, merong mga ganyang klase ng features kung paano nyo ito turn on ang battery saving mode. Now, number 7, sabi niya rito, stick to the power adapter that came with your phone. So, tama nga naman. Kadalasan naman kasi merong mga designated power brick ng inyong phone kapag binili nyo. So, mas maigi na rin na yun ang gamitin nyo kaysa gumamit kayo ng mga ibang generic brands ng power brick or mga charger para mag-charge sa battery ng inyong phone. So, medyo delikado yon. Kumbaga sa hindi yun yung recommended ng company. Kung ano yung nakapaloob na charger na kasama ng inyong phone, so mas maigi na yun na rin ang inyong gamitin. Number 8, partially charge the phone before long-term storage. So, ibig sabihin kapag hindi nyo gagamitin ang inyong phone for some time, mas maigi nang merong nakareserbang charge sa battery nyo. Sabi niya rito, don't charge it to 100% as that can cause the battery to lose some of its capacity over time. So, ang pag-charge nyo na ito is at least mga 80%, pwede na yon. Number 9, keep track of your phone's battery health. So, obviously, self-explanatory na to. Dapat malaman din natin, syempre, yung battery health ng ating phone. So, once in a while, tingnan-tingnan natin kung okay pa ba siya. So, kung limbawa tumatagal pa yung gamit ng ating battery, so dapat i-check natin yung battery health neto. So, makikita natin yan sa features ng ating phone. And then, last but not the least, syempre, keep your phone up to date. So, merong mga messages na lumilitaw sa inyong phone once in a while na i-update nyo yung ganitong klase ng features. Once in a while, pwede nyo namang gawin yon para at least kahit papano, up-to-date din naman yung mga features as well as yung battery ng inyong phone. Good job! At yung po mixing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!